Naglalagablab na init ng panahon mga sangkay dito sa Asia, pinag-uusapan na po sa international media. So magandang oras po sa ating lahat mga sangkay at ito pag-usapan nga po natin itong tumitinding init ng panahon. No, dahil nga po sa, ang tawag na po dito actually ng international mga sangkay ay heat wave. Okay, dito sa Pilipinas kasi, heat index ang tawag dyan, mga sangkay. Subalit, ang kapansin-pansin kasi dito, mukhang ito po ay, hindi po humihinto eh. Tuloy-tuloy po talaga. Kaya, ang tawag na po mga sangkay ng international ay heat wave na. Well, pag-usapan po natin yan. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to makikita nyo yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay 1.2 million subscribers na po tayo. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay? Ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit mga sangkay. Sa mga nanonood po sa Facebook, ito, sundan nyo lamang po ako. I-check nyo po sa inyong mga cellphone, meron po kayong makikitang tatlong tuldok bandang itaas sa video na to. Ito mismong pinapanood nyo sa Facebook, okay? Tatlong tuldok bandang itaas, pindutin nyo po yun, tapos may lalabas po dyan na show more, pindutin nyo rin po yung show more. I hope na nasundan po ng lahat. Ganun lamang po kadali mga sangkay. So ito na nga, marami po sa mga nagbabalita international, pinag-uusapan na po itong nangyayari dito sa Asia. Ayan. Gaya nito, heat wave alert in Asia. Ito, pakinggan mo natin. Parts of South and Southeast Asia are sweating it out as temperatures are crossing the 40-degree mark. Temperatures are rising in Southeast nations such as the Philippines, Thailand, Vietnam, Cambodia, and South Asian nations including India and Bangladesh. Okay, so yan mga sangkay, dito sa Southeast Asia, talagang malala daw po ang init. At special mention po dito, Manila or yung Pilipinas. Makikita nyo naman mga sangkay sa balitang ito na kasama ang Pilipinas dito sa naka-highlight na nakakaranas ng tumitinding init ng panahon. Parts of these nations are witnessing extreme weather conditions with the temperatures rising way above the average in previous years, while extreme heat wave warnings have also been issued in many regions. Now, in Bangladesh, the Weather Bureau has said that the average maximum temperature in the capital over the past week has been 4 to 5 degrees higher than the 30-year average for the same period. Authorities have temporarily shut schools for the week and asked people to stay out of the sun to avoid a heat stroke. The Indian Weather Department has also issued a fresh heat wave. Ito mga sangkay sa Bangladesh naman. So kung dito, marami rin po ang pinapatumban nitong init ng panahon. Ganun din po sa kanila. Alert across several states. The IMD is predicting heat wave conditions over East India, South Peninsular India, facing similar conditions for the coming 5 days as well. Isolated pockets of Bihar, Jharkhand, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Rayalaseema, and coastal Karnataka are expected to experience heat wave conditions during this period as well. Grabe, no? Hindi na po talaga ito normal, itong ganitong klaseng init na parang nangangagat na po sa balat kapag lumalabas po tayo ng tahanan. Diba? And for more on the heat wave conditions, our correspondent Disha Shah has this from Mumbai. Okay. Dito din mga sangkay, ito rin, isa sa nagbalita. Extreme heat in Southeast Asia leads to school. Ito na po. Itong init daw po ng panahon, nagdulot daw po sa sara ng mga eskwelahan, pansamantala, ibig sabihin, hindi daw po muna nagpapasok. And the health warnings for millions. Extreme weather events elsewhere too. Hundreds of millions of people across South and Southeast Asia. Grabe, no? Special mention na po tayo dito sa Southeast Asia. Are facing soaring temperatures and drought as a heat wave grips the region. Dozens have been killed by heat stroke in Thailand alone.
'Diba? Marami pong pinapatumban itong init ng panahon. At madalas, heat stroke po ang inaabot. Kaya lagi po talaga magtubig. Authorities in the capital, Bangkok, are warning their citizens of the extremely dangerous conditions. Schools have been closed in the Philippines and Bangladesh for tens of millions of children. And the daytime temperatures in Myanmar have reached nearly 46 degrees Celsius. Grabe. The UN has warned that deaths due to heat stroke were widely underreported, calling heat a silent killer. Well, let's cross over to Bangkok now and speak with journalist Okay. So yan po yung nagaganap sa ating rehiyon ngayon dito sa Asia. Nababalita lalo mga sangkay itong Southeast Asia dahil nga po nakikita po nila yung kondisyon. Halimbawa na lamang po doon sa Thailand. 'Di ba? Tumitindi daw po yung pag-atake nitong heat stroke. Na same din po dito sa Pilipinas. Ito rin po ang nagaganap mga sangkay. Marami po ang pinapatumba dahil nga po sa heat stroke na ito. Yung mga ang nababalitaan ko mga sangkay, mga rider daw po. Talagang nadadali yung iba. Kaya nga ugaliin lagi mga sangkay na magbaon ng tubig. Saan man kayo pupunta, siguraduhin na lagi pong may tubig. Kasi yan po kahit papano, suporta po ng ating katawan yan Tsaka pag alam nyong hindi kaya ng katawan nyo, huwag nyo nang ituloy ang lumabas ng bahay. Lalong-lalo na po ngayon, nakainitan po talaga. No? So, ang tawag po nila dito mga sangkay, heat wave na. Hindi na po yung, kumbaga, normal ito sa atin. The India's Meteorological Department, that's the IMD, has issued a heat wave warning, a red alert for extreme heat wave for some parts of India's financial capital city. Okay. Kita nyo, pati India, mga sangkay, nag-issue na rin po ng heat wave alert. Mumbai and its neighboring districts like Raigad and Thane from April 27 to April 29, that is for 3 consecutive days. And the IMD has said that this red alert has been issued for second such time this month, especially for Mumbai and its neighboring districts. In fact, keeping this in mind, IMD has issued a lot of precautionary measures as well. It has advised people to stay hydrated, to drink sufficient water, and to drink juices as well, which can really keep you cool and calm, especially during these heat days. Remember, this is the second such warning that India's financial capital city has received for heat wave, and this is not restricted to Mumbai alone. The IMD has issued similar precautions for the coming days as well, especially in other states also like Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, and even other districts of Maharashtra. It has predicted that from April to June, heat wave could occur for more than 20 days in a month. So it is going to be extremely hot, especially till June is what the IMD has predicted in certain parts of the country. Pero yun pati India, mga sangkay Pati India, akala po natin dito lang po sa Southeast Asia. No, guys? Maging po sa ibang mga rehiyon dito sa Asia, mga sangkay, ito rin po yung ganap. So, wag na po tayo magtaka kung bakit nangyayari ito. Sabihin na po natin, may El Nino, pero isa po talaga sa nagpapalala neto ay dahil po sa tumitinding global warming. Okay? Itong climate change ngayon mga sangkay, nakikita na po natin ang tumitinding epekto. Kapag umulan, malala. Kapag umaraw, malala din po. At itong mga sangkay ay pasimula pa lamang. Kasi by 2030 po talaga yung pinaka-official na just in case hindi po masusolusyonan itong problema natin pagdating sa climate change. Buong mundo magsasuffer at wala na daw po dito magiging pangtapal na solusyon by 2030. So ngayon pa lang mga sangkay, makiisa na po tayo, tulong-tulong po tayo, magtanim kayo ng mga punong kahoy. Kahit pa paano mga sangkay, at least mayroon po tayong ginagawa para po kahit pa paano maprotektahan itong ating planeta. So, heat wave alert,
sa iba't ibang mga lugar dito sa Asia. Lumalala ang init ng panahon. Ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Now guys, meron po akong Facebook group. Ito ay exclusive lamang para sa lahat ng mga solid sangkay. Hanapin nyo lang po ito sa Facebook. Then mag-join group po kayo. But make sure na masasagutan nyo lahat ng tanong para makapasok kayo dito. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.